Ang balita po mula sa ating Diyos na buhay. Atin nga pong babasahin ngayon, ang mayaman at si Lazaro. Makikita po ito sa Lucas 16 verse 19 hanggang 31. Tara po, basahin po natin. Verse 19, may isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Verse 20, may isa namang pulubing nangangalang Lazaro, natadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. 21. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. 22. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham, kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." 25. Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit, ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan." 26. Bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan, at ang mga nariyan ay hindi makakapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." 29. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." 30. Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." 31. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Yan nga po, nagwagi si Lazaro. Tunay nga po yung kasabihan na nasa akin ang huling halakhak. At yung kanta na, "Ako ay nagwagi." Wala sa tono, sorry. Ayan po. No, talaga naman, karapat-dapat lang na habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong punong-puno ng tukso, dapat na magtiis tayo, maging tapat, magtiyaga, at tayo ay magtatagumpay sa bandang huli. Di ba po? Kung tutuusin, si Lazaro, mukha na siyang pulubi, puro na siya sugat. Diba? Ngunit siya ay naghihintay na lamang nang may mailalaglag man lang na kahit na maliliit na mga butil-butil ng pagkain sa hapagan ng mayaman at lagi siya nag-aabang sa labas ng pintuan. Diba? Napakabuti po niya dahil kung sa iba, kung sa kapanahunan po nito natin ngayon, ang pulubi po ay magnanakaw na lamang. Pero si Lazaro,
siya ay nagtiis. Naging tapat siya habang siya'y naghihintay sa pagdating ng kanyang araw. Matyaga siya at siya nga ay nagkamit ng pagtatagumpay. Namatay na siya dito sa lupa na punong-puno ng kahirapan. At ngayon, may buhay naman na siya ngayon ng walang hanggan, kasama niya si Abraham. At ito naman ng isang mayaman, kung nooy dito sa lupa nang siya'y nabubuhay, ay ginawa niya na ang lahat. Ginawa na niya ang lahat ng kasiyahan ng mundong ito, ng sanlibutan ito. In-enjoy niya ang buhay niya. Ngunit, ang pag-e-enjoy niya na ito ay, ito yung naging dahilan kaya napalayo siya sa Diyos, hindi niya nakilala ang Diyos. At ngayon, siya ay nagdurusa. Nagdurusa siya ngayon nang siya'y namatay dito sa lupa at nagkaroon pa siya ng isa pang kamatayan na walang hanggan. At siya ay nakakaramdam na ng init. Kaya nga sabi niya rito, sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Yan po. Kaya po, marami po dito sa atin na hindi naniniwala sa parusa. Hindi naniniwala na may impyerno. Kaya, kung yung iba, sinasabi nila, hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita. Sige, pag namatay ka at nakita mo yung kahahantungan ng ginawa mong kasarapan dito sa lupa, kasarapan na hindi mo kasama ang Diyos, at nakita mo yung kahahantungan mo na totoo pala na may kaparusahan, masasabi mo pa ba yun sa mga tao na nabubuhay dito sa lupa? Hindi na, dahil huli na po ang lahat. Huli na ang lahat. Bumalik ka man dito sa lupa para sabihin sa kanila yon, baka pagkamalan ka pa nilang multo. Diba? Hindi mo masasabi sa kanila, magpaparamdam ka na lang, pagkakamalan ka na lang nilang multo. Kaya nga po sabi dito ng isang mayaman na ito, sa verse 27, sabi niya, "Ngunit sinasabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Diba po? Huli na ang lahat para gawin niya yun. Dahil tulad nga po sa atin ngayon, alis na tayo sa mayaman. Sa atin ngayon, na nabubuhay pa, ang salita ng Diyos ay lantad. Nasa banal na aklat. Kahit saan, makikita mo ang banal na aklat. Kung bibilihin natin ito ay mura lang. Ang lahat ng katotohanan ay nandirito nakasulat. Ngayon, kung maririnig po ninyo itong binabasa natin na ito ngayon at yung mga aral natin, ngayon pa lang, alam na po natin kung anong kahahantungan ng taong nagsasaya sa sanlibutang ito na hindi kasama ang Diyos. Ang Diyos po kasi, ang ating Panginoon, binigyan niya tayo ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi tulad ng ibinibigay ng mundong ito. Ibang kapayapaan po ang nanggagaling sa Diyos, sa ating Panginoon. Kapayapaan nating umibig sa ating kapwa na may kalinisan ng loob. Kapayapaan natin ang gumawa ng mabuti. Kapayapaan natin na atin ipakalat ang salita ng Diyos. Kapayapaan natin ang kumanta, umawit para sa Kanya, sumayaw.
Hindi po masama ang maging masaya dito sa lupa. Ngunit ang pagiging masaya na siyang ikakalungkot ng Panginoon sa atin, ikakaselos niya, at nakakalimutan natin siya, yun po ang hindi nakakabuti para sa atin. Kaya po, ngayon pa lang, gamitin na natin ang ating mga katawan sa paglingkod sa Panginoon. Punang mayamang na ito na hinayaan na lang niya si Lazaro na maghintay ng may mahuhulog man lang sa kanyang mga kinakain. Di ba po? Sabi nga po sa Biblia, sabi nga po ni Jesus, nang siya'y nagutom, nang siya'y nauhaw, nang siya'y walang damit, nang siya'y nakulong, nang siya'y nagkasakit. Diba, sinabi niya, ako inyong pinakain, ako inyong pinainom, ako inyong binihisan, ako inyong dinalaw. Diba po, yung mga nakikinig po sa kanya ay nagtaka. Dahil kahit kailan hindi naman yun nangyari sa ating Panginoong Hesus. Diba po? Ngunit ang ibig po sabihin dito ng ating Panginoong Hesus na kung tayo ay mabuti ang ating kalooban at meron tayong tinutulungan na sa mga maliliit nating kapwa. Di ba po, nagbigay tayo ng tulong na may kabutihan, tulong na pagkain, tulong na inumin, damit, may sakit, dinalaw natin. Nagbibigay tayo ng mga pagkain na pwede natin ibahagi sa kulungan at di naman natin sila kamag-anak. Yun pa ibig sabihin ng Panginoon. Yung mga ginagawa natin tulong sa ating kapwa ay ginagawa na rin natin yun para sa Kanya. Kaya po, ang pagbibigay ng tulong, ng simpleng tulong na may kabutihan loob, na malambot sa ating puso, ay ang Panginoon na po ang ating pinagbibigyan ng ating tulong na yan. Huwag natin gawing huli na ang lahat. Diba? Dahil mahaba pa naman po ang panahon na ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Huwag tayong lubusang magpakain sa gawa ng sanlibutang ito. Huwag tayo masyadong sumobra. Dahil ang lahat ng ginagawa natin ditong kasarapan na hindi nanggagaling sa Diyos, na hindi natin siya kasama, at yan yung sanhi na siya ay ating nakakalimutan. Pagdating ng panahon, ang kasarapan natin dito sa lupa ay magkakaroon tayo ng panghabang kamatayan na kaparusahan. Yan lamang po. Maraming salamat at magpatuloy po tayong gumawa ng kabutihan at magpatuloy po tayong magtiis, maging tapat, magtiyaga at pagdating ng panahon, matatanggap natin ang tagumpay. Maraming salamat po. Purihin natin ang Diyos.